So, nasubaybayan niyo ba ang review serye? Okay. Ayun si Papa Bear. Nandun niya, ayan, Papa Bear, aga-aga. Hi! Hi! Wala pa si Mama Bear. Masyadong kinilig ka, Gapos, di ba? Talagang ganun. Ikaw ba naman di ba? Kasama mo, crush mo, nasa isang cubicle kayo. Hindi ka talaga makakatulog. Hanggang ngayon, walang gantihan. Bakit yung gantihan? Alright, so game. So may mga naka-perfect pero konti lang. 9 lang yata. Lakas mo lang sa DK. Alright, so revelasyon mo. Walang revelasyon. Anak niya pala si Kosa. Sige, game. So, unahin natin. So, parang walang umawak ng camera niya. Nasa RA tayo ngayon eh. Okay, sige, game. May na magbasa. So, tayo sa first problem. Number 6, 7, 8. Direct substitution lang to. Kung nireview nyo yung GU9, so madali lang sana to. Sige, game. So, from the infinite slope shown. So, kaya siya infinite slope, kasi nga continuous lang. Ayan, dire-diretso lang, walang katapusan. Parang yung pagmamahalan ng earth down. May away bate, pero, mali natin, di ba? Abangan nyo ang mga susunod na kabanata kasi itatawagin natin itong review serye. Kung merong kalye serye, may review serye. Abangan nyo yan, sa mga mangyayari, i-update ko na lang kayo. So, game. So, number 6. Pero wag muna natin solve yung number 6. Number 7 muna tayo. Compute the factor of safety against sliding along the soil rock interface if there is no seepage. So, pag sinabing without seepage, walang flow ng water. Pero pwede siyang may tubig. Pero walang flow, meaning pwedeng mamasa-masa. Yan. So, mamasa-masa lang, hindi sa saturated. So, walang flow, pero mamasa-masa. Pwede yun. Okay? So, sige yun yung ibig sabihin ng without seepage. So, factor of safety ng infinite slope, dapat kabisado. Maiksi lang naman yun. Kaya yan. Direct substitution lang yan. So, cohesion, given lang yan. Pag wala, 0. Okay, so pag wala, huwag nyo hanapin. Pero cohesion, given, 14.4. Gamma, so wala. Ang problema, kung may flow, automatic saturated. Ang problema, ano lang to walang seepage, so pwede siyang moist, pwede siyang dry. Di ba, meron tayong rule na kapag walang moisture content na given, walang S, automatic assume dry. Wala namang given. Moisture content, walang S, so assume dry. Walang water content, walang S, dry. Okay, so kayo na bahala dyan. Hindi ko na mapakita yung solution, gamma dry. GS over 1 plus E gamma ng water. Kayang-kaya nyo na yan. Assume dry. So gamma dry. H, yung vertical height ng soil, 3 meters. Sine beta, yung slope. Cosine beta, tangent P, then tangent of beta. Direct substitution. 2.28. Number 7 to baka magkalituhan. Number 7. Okay, next. Question number 6. Same question. Compute the factor of safety against sliding along the plane AB. If H is 3 meters, there is a seepage through the soil and the groundwater table coincides with the ground surface. So, meron daw seepage. So, meaning may flow ng water. So, may flow. So, automatic yan saturated. Siyempre, iba yung formula kapag may seepage. Mas pinaiksi. Ayan. Pinaiksi yung dinagdag. So, ayan. Dumami siya. Sige. Direct substitution lang din yan. So, cohesion, gamma sat. Bakit siya dito gamma, ngayon gamma sat? Kasi nga may flow na, automatic saturated. So, kayo na bahala dyan. Walang given na gamma sat. GS plus E over 1 plus E gamma ng water. Okay? Gamma sat. Okay? H, 3 meters. Sine beta, cosine beta. Gamma submerged. Baka hindi nyo pa alam, ang gamma submerged. Gamma prime din yun. Gamma sat, minus 9.81. Okay? Gamma sat minus gamma ng water is the gamma submerged. Alright? Gamma prime, 9.99. Tangent P, gamma sat, then tangent of beta. Ganun na. Okay, number 6. And next, number 8. Find the critical height of slope if there is a seepage. So, pag sinabing critical height, hindi na to 3. Tawagin nating H. Tawagin nating HCR. So, critical height. Sige. So, ang gagamitin natin, with seepage daw. So, using the formula ng with seepage. Bahala na. Tingnan natin kung ano mangyari. So, cohesion, yun pa rin. Gamma sat. Meron pa rin, gamma sat. Okay. H. So, hindi na siya 3. The critical height, HCR, sine beta, cosine beta, gamma submerged, tangent P, gamma sat, tangent beta. Kaya lang, paano masosolve? Pag sinabing critical, ang factor of safety, 1. Okay, so equate nyo lang to 1, and then solve for the HCR, 7 meters. Answer for number 8. Yan. Okay? So, hanapin yan. Hanapin nyo yan dun sa GU9, yung topic na yan. Sige, screenshot nyo muna. Abot langit ng ngiti hanggang Pasko na nasa. Okay. Wala yung maangas na tripod.
Happy Teacher's Day, sir. Okay. Thank you. GG sa terms, bossing. Okay. Sir, bakit yung 21? Mali. Yun lang mali ko. Perfect ba si Miss Clotan? Mamaya, ipapost ko yung mga naka-perfect score. May anak ka daw sa labas, sir. Pati pamilya ko, curious na sa review serie. Abangan nyo, meron tayong bagong ano ngayon sa RI, review serie. Review serie. Tatalunin pa Aldab niya, sabi ko sa inyo. Kaya masyadong kikiligin, ha? Ako kakahapon, isang betlog ko, kinilig, eh. Makita nyo, di ba? Sabihin nyo, gawa-gawa ko lang yung mga kwento. Pagmasdan nyo ulit yung video, di ba? Makikita mo kay Sir DK nyo, parang yung ngiti wala sa, hindi mo makikita sa bibig, di ba? Nasa puso, eh. Di ba? Sige. Sir, hindi po ba sinabing may water table? Sir, hindi po ba sinabing may water table sa surface? Sinabi. Kaya with seepage na yun, yung number 5. Ay, number 6, eh, no? So, with seepage. So, syempre, may water table na dito. So, ibig sabihin lang doon, umabot yung tubig hanggang surface. So, yung water table, nasa surface. So, akala ko ba, hindi ka ba, ano ba bawi? Hindi ba, anong bawi? Yeah. Kasi gusto ko sana magkatuluyan, eh. Di ba? Parang, watching from Mega Sardines. Sabi ko sa inyo, ang sabi ko sa inyo, may pagkakataon pa kayo, mga taga-ibang Ribicente, mga taga-ibang branch namin dyan, no? Dito lang, sa RI magkakaroon ng Ribiserye. Di ba? Dito lang yan. So, lipat na kayo. Huwag na kayo matin. Naturo ba ng review? Actually, naturo yung dalawa yan, eh. Yung cut slope ganito, eh. Di ba? Ito yung slope. Oops. Ganito yan. Cut slope. Then, merong, kaya siya may cut, di ba? Pag dire-diretso kasi yan, like ito yan, dire-diretso, tawag yan is infinite slope. Yan, infinite slope pag ganyan. Ngayon, pag kinat mo, tawag yan is cut slope. Yung tinuro sa inyo ng review is cut slope. Ito naman, infinite slope. Formula base lang to. Labasin ba yan? Parang hindi. Pero sayang to, direct substitution lang to. Sa tinitira ka ni Sir DK, gano'n naman talaga, eh. Wala ako, wala lang ako, ganun lang. Hindi ko gawain yung tumira ng slack. Para saan? Tayo dito magkakasama tapos walang ganun. Ewan ko, basta ako, hindi ko ginagawa yung si Miss Tan na inaabangan. Okay. Ati, check ko lang, ha. Kung sino yung inaabangan niya. Okay, so, tingnan natin mamaya. Okay. Nagiging bearable yung review dahil di totoo. Okay. Logi say, sir, walang naka-perfect nilagay na tama Andre DK method. Mahirap ka kalaban, sir, may resibo, eh. Sabi ko, ano ba, walang malabanan nangyari, di ba? Sabi ko sa inyo, eh, di ba? Kala nyo gawa-gawa lang. Nakita nyo naman yung sa mukha, pagmasdan nyo yung mukha ni Sir DK. Di ba? Di mo maipinta yung yung saya, di ba? Nagbablock Sir DK, then nagbablush. Sige, again. Sa akin na, screenshot nyo na. Let's do this. Dito tayo sa problem 9, 10, 11. Magdadali lang actually yung problem natin. Okay? Medyo konting analysis lang, pero pag na-analyze mo ng tama, makukuha mo naman. Madali lang mga solution na to. Bigla ka na lang, pag pinakita ko yung solution, ganun lang pala yun. Sige, next. Let's try this. Yan. Okay. The soil profile shown is subjected to a surcharge of 120 kilopascal on the ground surface. So, given na yung figure. So, the question, how high will the water rise in the piezometer immediately after the application of the load? Ganito kasi yan, makinig kayo. Huwag mo na natin ipatong. Okay, wala mo nang nakapatong. Wala yung surcharge. Di ba? Yung surcharge yung nakapatong. So, ganito. Kung walang nakapatong, naglagay ka ng piezometer, papasok yung tubig. Hanggang saan? Ka-level lang ng water table. Right? Wala kang pinatong. O ngayon, pinatungan mo ngayon. Siyempre, pag pinatungan, may tatayo. May tataas. Okay? So, pag pinatungan, may tataas. Di ba? So, ngayon, ito yung tinatanong. Solve for each. So, yung iba, hindi na alam kung paano gagawin. So, ganito yan. Kung ano yung dinagdag mo, yun ang madadagdag sa water pressure. So, pressure na in-apply is 120 kilopascal. So, yun din yung pressure na madadagdag doon sa water. So, yung 120 additional pressure, yun din yung additional pressure ng water, which is gamma, nadagdag H. Solve for H, 12.23. Next. Number 10. What is the degree of consolidation at point A when H is 6 meters? Makinig kayo, ha. Pag-apply ng 120 kilopascal, agad-agad, immediately, tataas agad yung tubig. Mabilisan yun. Pag na-reach yung highest point, degree of consolidation, hindi 100. Okay, so iba kasi nami-misinterpret yan. Kapag in-apply mo yung 120 kilopascal, tataas yung tubig, yung highest point, degree of consolidation, 0%. Yan ang 0 degree of consolidation. Ngayon, hindi naman permanenteng nasa taas yan. Unti-unti yung babalik. Parang dati, yung Earth lang, kala namin hindi na babalik, pero mukhang kakabalikan, ha? Abangan niyo yan, ha? Okay, malay nyo. Maraming magaganap, guys. Itong this coming month, 2 months before the exam, nako, maraming mangyayari sa tawagin nating review series.
Diba? So, di ba kung malay nyo, di ba? Bilang ikapasan nyo, yung revisory na yan, di ba? 100%. 0, 100. Ganun. Kaya lang, ang sabi dito, ang maximum natin is 12.23, right? Pero ang nangyari, hindi pa nakakabalik. H 6 meters pa lang. Okay, so from 12.23, then H 6 meters. Degree of consolidation. So actually, pwede nyo i-analyze lang yan or pwede nyo gamitan ng formula. Gusto nyo gamitan ng formula, the change in height divided by the initial or the maximum height. Okay, H max times 100. Sige. Ano yung change? Di ba 12.23, naging 6. So the difference between 12.23 and 6, yun ang delta H. Then H max, 12.23 or the initial. Times 100, ganun lang. Grabe kadali. 50.95. Next. Third question. Binaliktad lang. Find the value of H when the degree of consolidation at A is 60%. Find the value of H. So kanina, sir, given ang H. Ito yung H. Tinatanong to. Ngayon, ito naman ang given. 60% daw yan. I-equate mo ngayon dito, 60%. Yan. 60%. Then, yung initial, di naman magbabago yan. Or the maximum. Then, ito, palitan natin. H. Then, yung initial or the maximum as is current times 100, 4.89. Okay. Bossing! Di ba? Abutan. Sir, bigyan mo pa nga po ng isang malupiton yung mga taga-ibang RC. Ayan, mga taga-ibang RC dyan, na nakikinig ngayon, di ba? Sabi ko sa inyo, dito na kayo Sara, sinasabi ko sa inyo, nagsisisi na ba kayo? Ito para sa inyo. Okay. Naku po, sayang, nako. Sulit Sara, di ka lang nagre-review, manonood ka pa ng serye. Abangan niya, bubuuin natin yung Kali serye na yan. Hanggang sa maging may mga apo ni mga yan, buo pa rin ang review serye natin. Sir, posible po bang fully saturated pero without seepage? Yes, pwede yan. Pwede yan, ha? Pwede yan. Good question. Balikan natin. Good question yun, ha? So, sige, screenshot nyo muna. Babalikan ko. Ang ganda ng tanong na yun. Good question, okay? Shoutout po, sir, watching from Madagascar. Ay, Madagascar? Ano si Tarzan? Sir, solid yung terms mo. Nakuha ko lahat. Nadali lang ako sa 21. Grabe ang inosente. Sir, sa RI ka ngayon? Yes, nasa RI ako ngayon. Hanggang ngayon, wala pa rin si Sir DK nyo. Hindi ko alam kung bakit. Siyempre, ikaw ba naman, yung crush mo, kaharap mo. Di ba? Talagang hindi ka talaga makakatulog. Pag pumasok sa pinto, bubuksan, tatalikod ko yung camera. Kasi dito papasok yan. Aabahan natin yan. Tingnan nyo kung ngingiti, tingnan nyo. Sir, yung background music na nagdala, yung ikaw ba ang nais mo? Happy Teacher's Day. Thank you. Andre Dicker Factor sa Spiel. Pahingi po ng mnemonic sa infinite slope. Sige, game. Balik tayo dito. Yan. So good yung question na yun, Sabi niya, pwede bang yung soil saturated? Yes. Pero walang seepage. Okay. Pwede yun. Okay, pwede yun. Walang flow ng water pero saturated yung soil. Sir, paano yun? Anong solution ang gagawin? Okay, makinig kayo, makinig. Kunwari, walang seepage. Pero saturated. Ang gagamitin yung formula, ito. Kasi wala namang seepage. Pag sinabing seepage, dapat may flow. So kung walang flow, ito pa rin ang gagamitin nyo. Kaya lang, ang gagamitin nyo dito, gamasa. Okay, good question yun, Very good, Okay. So naintindihan nyo, without seepage, pero saturated. So use the formula without seepage, pero use gamasa. Okay. Good question yun, Pero guys, kung nandun tayo sa RI, live, nakita mo yun? Woo! Nilig talaga yung betlog ko. Okay. Si Sir uto yan ni Ma'am Bear. Okay. Sir, ba't di mo na tinitira si Conte? Wala nang tira nangyayari dito. Tirahan kinasabi. Nagbabahilit na si Sir Bert, sobrang kilig kay Sabi ko sa inyo. Wala pa yan sa 1% ng revisoring mangyayari. Okay. Sir, di ko pa rin makalimutan yung out of playing. Duda sa isa. Sir, wala na po yata yung game na sir. Wala. Siyempre, yung game na sir, nalibang. Mas nagustuhan yung nagustuhan yung revisory natin. Di na wala na si game na sir. Wala. Sir, kailangan ba class S na halimaw para maging instructor ng aray? Hindi naman. Basta marunong ka lang tumira ng instructor, pasok ka na. Okay. Let's try problem number 12, 13, 14. Madali lang yung natin ngayon, set natin ngayon Ewan ko sa nagkamali, may mga naka 95%. Ang 95% ba isa lang mali? Ang sumunod na sa 100, 95%.
So mamaya, ano kung saan kayo nagkamali. Game, ready na? Nagpasa ako, mag-i-enroll uli ako dito para masubaybayan ng reviserya. Nako. Ako sa inyo, kahit nakapasa na kayo, mag-review uli kayo kasi kulang ang 2 buwan para matapos yung reviserya natin dito. Maraming mga ano. So, pwede pa lagay ng number sa bawat answer. Sige, sige. Lagay lang natin. Number 9, number 10, number 11. Sige, screenshot nyo muna. Yung mas maalala mo pa yung series kaysa sa review mismo. Wala pong point A sa diagram. Ayun nga, no? Walang point A. Lagay nyo na lang dito. Pero hindi naman siya ganung importante. Okay. Hindi naman importante itong ano na to. Yung point A na to. Pero nawala nga sa drawing. Lagay nyo na lang. Pero wala, hindi naman importante yung point A na. Ewan ko lang kung magko-consultation Sir Jade. Nasa bagay si Sir Jade nyo eh. Sige, game. Continue. Try natin to. Number 12, 13, 14. 5-meter depth of sand and overlay 6 meters thick layer of clay. So, ang problema lang dito, walang given figure. So, kailangan may drawing nyo muna siya ng tama. So, 5 meters, ayan, tapos 6 meters of clay. The water table being at the surface. Ayan, water table yan. Ayan, being at the surface. So, kailangan kayo bahalang mag-drawing na to. The saturated unit weight of sand is 19. So, lagay natin, gamma 19. Then, for the clay, I think 20. Ayan. Tapos, may pinatong na 4-meter depth of fill material na unit weight of 20. Ayan, so may pinatong. So, ganito. Hindi naman binanggit na may piezometer. Pero makakatulong kung maglalagay tayo ng imaginary piezometer. Sige. So, kung maglalagay tayo ng imaginary piezometer, wala pa tayong ipapatong. Papasok yung tubig, pantay sa water table. Ngayon, pinatungan ng additional soil layer na ang given na gamma is 20. Ayan, ipinatong. Kahit yung additional pressure, aangat ngayon yung tubig. Okay? So, ang tinatanong, number 12, determine the additional water pressure at the midpoint of the clay layer immediately after the fill has been placed, assuming this to take place rapidly. So, ang tinatanong, additional water pressure. Ganito muna, wag muna kayong mag-focus sa additional water pressure. Ang isolve muna natin, yung additional height muna. So, same principle na in-apply natin kanina. Ano mang idagdag na pressure, yun din ang idadagdag na pressure ng water, which is gamma H. Sige, delta P, ito lang naman yung pressure na pinatong, 20 times 4. Okay, so gets. Then, is equal to the additional pressure ng water, which is gamma H. Ayun, kailangan kasi natin to. Ang tinatanong, hindi H, additional water pressure, gamma H. O di gamma 9.81, then the height, 8.155. Yan yung answer for number 12. Okay, next. Number 13. Determine the effective vertical stress at the midpoint of the clay immediately after the fill has been placed, assuming this to take place rapidly. Effective stress, dandanin ko, effective stress immediately after the fill has been placed. Ulitin ko, effective stress sa midpoint daw ng clay. Midpoint, so let's say dito, gitna ng clay. Okay, so gitna ng clay, immediately after the fill has been placed. Okay, game. Gumamit ba kayo ng gamma prime H? Bawal. So, ano usapan natin? Pag may capillary, may mga piezometer, ayan, naglagay tayo ng imaginary piezometer, walang gagamit ng gamma prime H. So, use PT minus PW. Sige. Total stress. PT muna tayo. First layer, 20 times 4. Okay? Second layer, 19 times 5. Next, third layer, 20. Gitna lang tayo ng clay. So, 3. Total stress. Isa na lang. Water pressure. So, water pressure is 9.81. Height. So, pag kuha ng height, doon kayo titingin sa loob ng piezometer. So, dito sa loob ng piezometer, ang height, immediately, ibig sabihin, at time 0. At time 0, dito yung sa taas, yung degree na 0%. So, ito yung height. So, this is 3. Yan. Kalahati ng clay. This is 5. Then, H. Okay? Ganun lang. 76. Uulitin lang natin. Question 14. Determine the vertical effective stress at the midpoint of the clay. Same question. So, same formula lang tayo. Okay? Ang condition at the midpoint of the clay, hindi siya immediately. Many years after the fill has been placed. Many years. So, sobrang tagal na. Na-imagine nyo ba yung many years? Ganito. Para ma-imagine yung many years. In-apply yung fill material, pinanganak sa server. Okay? Tapos yung tanong ngayon, nakita nyo gano'ng katagal? Okay. So, yun yung tinasabing many years. Napakatagal na nun. So, kung napakatagal, babalik na yan. Papantay na yung water. So, yung water nakabalik na 100% na kasi term na ginamit, many years. So, nakabalik na sa water table. So, ulitin natin. Total stress, 20 times 4, 19.
times 5, 20 times 3, total stress. Water pressure, 9.81. Height, hanggang dito na lang yung water. Kasi nakabalik na. Okay, many years. 3 plus 5. 156. Sige, screenshot. Excited pa naman ako dyan sa situation 2. Akala ko settlement biglang ganyan pala. Ako lang ba kamukha ni Sabiki? Oy, ano yan ha? Bawal yan. Buti ko na mabasa. Sir, ba't di mo na tinitira si Parang bago sa akin, sir, ang formula na yan. Good morning. Kakapasok lang po from RI. Kipay. Sir, ba't di mo tinitira si Confi? Mga taga-mega, pa-share ng looks. Anong topic po? Situation 2. Situation 2? Ano yung situation 2? Kasi, di ko alam yung situation 2. Lagay mo yung number na lang ilagay mo, huwag yung situation. Kasi, watching from Mega Sardines, totoo daw ba yung chismis dito? Yung inihiwalay daw nila yung mga angat na students at yung mga average? O, totoo daw ba yun, mga ano? Mega branch? Okay. Oo. Mga tropa ko from University of Batangas, iniwalay kasi marami daw elite. Okay, wala. Dito sa akin, lahat kayo aangat. Wala tayong ganun. Watching from Taal Volcano. So, yung mas maalala mo pa, okay? Wala nga, walang, hindi nata pumasok sa DK ah. Sir, asan na yung instructor na mga magaganda po? Okay na. Dami nyo ng comment dito, hindi ko na mababasa lahat to. Baka magpapasundo si Sir DK. Watching from Taal Volcano. So last night, tinanong ko kay Sir DK kung ano yung CU, sabi niyo po. Sabi po, kung seryoso daw po ba, tanong yun, sasagutin niya daw po. Okay. So wala naman daw pong Andring formula. So may instance po kaya na ang piezometer nasa sun pero ang pinapahanap point ay clay. Oo, pwede yun. Ayun na. Ang dami na naman, hindi ko na mabasa lahat. Sige, game. Try natin yung 15, 16, and 17. Ito, direct substitution lang to ha. Sa kaya nagkamali dito. Oh. For a variable head permeability test or Pauling head test, the following were given. Given ang length of the specimen, area of the specimen, coefficient of permeability given, what should be the area of the standpipe from head 63.5 to drop by 33 in 8 minutes? Formula. Dapat alam niyo na yan ha. So, formula for the falling head test or the variable head test. Yung small a, yun ang tinatanong. Sige, given ang K. Small a. Okay, tinatanong. Length of the specimen, given. Initial, nakalagay dyan. Initial head. Initial head, 63.5. Ayan. Initial head, 63.5. Then, H2. The final head. So, ganito yan ha. So, head, kasi may piezometer dyan sa falling head test. Ganito, kunwari yan. Ito yung water. 63.5. Yung iba kasi nagkamali ng pagkakaintindi. Drop by 33. So, yung iba, ginamit na H. Yan, 63.5. Okay? H1. Nakalagay, drop by 33. So, yung iba, ginamit yung 33 as H2. O, drop by. So, yung ibinaba ng tubig, yan, yun yung 33. So, ito yung H2 ngayon. 30.5. Okay, so yung drop by, yun yung ibinaba. So 33. Kung nakalagay drop to 30.5. 33, H2 ang 33. Kung drop to, drop by. So pag sinabing drop by 33, yung by, yun yung ibinaba. So ang H2 dapat is 30.5. Then area given ng specimen, time, ang problema, yung K kasi naka per seconds. Tapos gagamitin mo 8 minutes. Kailangan i-convert mo to seconds. So times 60. Okay, para lang maging seconds. Okay, kailangan consistent tayo. Ganun lang. Area ng standpipe. Next. Anong number to? 15. Next. 16. If the viscosity of water is 0.0911 times 10 raised to negative 4 gram seconds per centimeter square, find the absolute permeability of the soil. Ay, ito problema. Pwede nyo laruin yung mga data. Pag-add nyo, divided by, diba, multiply, diba? So, mapabalabas niyan eh. So, medyo mahirap to kasi bihira kasi itong tanong na to. Baka yung iba, di alam yung formula. So, the absolute permeability is the viscosity times the coefficient of permeability divided by the density of water. So, viscosity, given. Okay? K, ito yung K, given. Then, density ng water.
Bakit 1? Kasi ang nakalagay ng mga unit, gram, tapos puro centimeter. So use gram per cubic centimeter. So use 1. Ganun. Diba? Sige, next. Dali, 17. If the soil is classified as uniform sand, determine the effective particle size. Ngayon, may relationship ang coefficient of permeability sa effective particle size. So this is the formula. Yan. So, tanggalin ko na to ha. Kung gusto nyo screenshot nyo muna tong illustration ko na to. Para sa H1 and H2. Okay? Para tatanggalin ko na kasi to. Okay na. So, yung K given. Yung Cindy cohesion, constant. So, for uniform sand, constant is 1. Dated screw. Ganun lang. 0.054 centimeters. Sige, screenshot. Then, ano tayo? Objective na tayo. Baka dito kayo nagkamali. Sir, yung mga classmate ko, tuwan-tuwa dun sa kalisere nyo. Andito sila ngayon. Shoutout, Padilla Review Center. And expert. Papasa tayo lahat. Siyempre, lahat papasa, di ba? Pero mas maganda kung sa RA kayo, di ba? Ang bihira kayo. Nakiki-review serye kayo eh. Tapos iba kayo nag-review na. Lipat na, di ba? Yan ako sa inyo guys, mga taga-ibang review center. Ganito nakikinig ka ngayon, tapos gusto mo lumipat, wala ka ng choice, nandiyan ka na yung mga susunod na magre-review, di ba? Ikayatin mo na lang mag-RI, di ba? Nakatulong ka pa sa kanila, yun na lang yung may tutulong mo di ba? Wala na, namamawis na bit. Watching from Talbot, kaya na sir, tapos mo na raw po tirahin si Kapit. Okay, na sir. So, paano kapag yung groundwater table ay nasa gitna ng soil? Anong problem? Medyo naguluhan na ako Okay, anong problem yung tinutukoy niya? Sir, formula po ng gamma submerged. Gamma sat minus gamma ng water. Or pwedeng yan. Nandito pa ako, sir. Okay. Iba talaga kapag Sir Gairo, pang world class. Sir, wala po bang karibal si Sir DK para man lang intense ang review? Nako. Saka ko na lang i-upload Marami tayo niyan. Kasama sa yan sa kwento yan Di ba? Review serye ako. May karibal? Meron. Naawa kami actually. Binidyoan nga namin yan Ewan ko ba kay Andre? Ano pa hanapin niya kay DK? Di ba? Ano pa hanapin niya? Wala siyang hahanapin. Complete package na. Di ba? Wala. Hindi ko alam bakit ganyan Si Sir DK niyo naman, mabait naman. Wala nang problema. Pero si Sir Andre nyo, tingnan yung ganyan, tatay tayo. May tinatarantado din si DK, hindi nyo lang alam. Ako, maniwala kayo sa akin. May nabidyoan kami. Okay, buti nabanggit nyo. Ilalabas natin yan. Antayin nyo lang. Okay? Naalala ko pa dati, nakikinood ako sa kuya ko habang nag-online review sa RI. Si San Mythic pala ito nung ang bira, baka susunod yan. Diba? Yung tatay ko, nakikinig. Nung bata ako, nakikinig na ako kay Sir Karen. Estudyante ko yung tatay mo. Inabangan ko. Ngayon, meron ng yan. Ang naririnig ko na ngayon, madalas, yung kuya ko, yan. Kuya ko nag-review sa yan, kuya na, yan. Mag-resign na ako pag narinig ko na, yung tatay ko nag-review sa Hindi ko na mabasa lahat. 85 na. So, kailangan ba klase na 5 para maging instructor ng RI? Basta Cooper ka, pasok ka na. Sige. Objective tayo. Tapusin na natin to. Tingnan natin Sabihin niyo sa akin kung saan kayo nagkamali. Yung mga isa lang yung mali. Saan para ma-identify ko kung saan nagkamali. Mga nagkamali ng isa. If the groundwater table in the soil formation rises as a resulting of flooding, the bearing capacity of soil, letter, ganito yan. Di ba ang bearing capacity, yung Q ultimate, GO8 to, is 1.3 CNC plus Q and Q plus 0.4 gamma B and gamma. Yung Q sa gamma B, yan is effective stress. Naalala niyo yan, di ba? Pag compute niyan, effective stress. So, kapag yung tubig umangat, namnamin niyo yung sinabi ko kapag yung tubig umangat, tataas ang water pressure. Yan. Di ba ang water pressure, mina-minus yan sa total para maging effective. So, ano epekto niyan? Pag tumaas ang tubig, bababa ang effective, bababa ang ultimate bearing capacity. So, letter C. Okay, next. One of the following foundation condition does not affect the bearing capacity of the supporting soil. Di ba ang unit weight, ginagamit nyo sa effective stress yan. Alright? So, nakaka-apekto ang unit weight sa pagkuha ng bearing capacity. So, nakaka-apekto yan. Okay? So, check. Nakaka-apekto ang unit weight sa bearing capacity. Yan tinatanong not. Okay? Not affect. Okay, ano pa? Yung depth of pounding. Yan, ito yan. Ito yung ground surface. Ito yung depth of pounding. So, yung Q, di ba, sinasolve natin yan, effective stress siya dito. So, depende sa lalim. Maapektuhan yung Q, depende sa depth of footing. So, nakaka-apekto.
Position of groundwater table, yun ang binanggit ko sa number 1, nakaka-apekto yung water table sa pagkuha ng bearing. Di ba? Na-explain ko na kanina yan. Di ba? Ito yun, no? Nakaka-apekto talaga yan. Nadi-decrease ang bearing capacity pag tumataas sa tubig. So, ang hindi nakaka-apekto dyan, yung load. So, the correct answer, letter C, does not affect yung load imposed onto the soil. Letter C. Sir, kailan ba? Okay. Sir, kakayanin pa ba to? Isang buwan may git na lang. Down na po ako. Nag-aalangan na ako mag-take ngayon kahit nakapag-file. Wala naman yun eh. Testingin mo lang. Maraming ganyan ang pakiramdam pero pagdating ng board exam. Okay, so walang mangyayari kung hindi mo susubukan. Tiwala lang. Diba? Kaya mo yan. Ako naniniwala akong kaya mo yan. Diba? So, try mo lang. Okay? Wag kang mag-isip ng kung ano. Hindi naman makakatulong sa yan. Basta review lang ng review. Lahat kayo ganyan ang pakiramdam. Okay? Karamihan sa inyo. Hindi lang ikaw. Bali lang po sa 21. Sige, game. Next. Mali lang yung numbering ko dito. Number 3 to. Yan. Ito, wala. Kailangan nyo lang talagang tandaan to. What is the largest grain that passes a number 200 sieve in millimeters? The correct answer, 0.074. Kasi di ba yung mga sieve, may mga butas yun. So yung size ng butas, yun na yung pinakamalaking makakapasok na grain. No? So ito kasi ang size ng sieve number 200. So 0.074. Wala namang ano dyan. Walang kailangan i-analyze dyan. Oh. Next. Anong number to? Number 4. So structural code of the Philippines provides that the slope of cut surfaces of the ground shall be no steeper than is safe for the intended use and shall be no steeper. The answer is 1 to 2. Okay, wala namang explanation dyan. The fraction of soil passing which sieve number is used for Atterberg limit test of soil. So the answer, 40. Number 5. Di ako mag-enroll pagpasa ko. Di na ako mag-enroll pagpasa ko. Magpapatayo na lang akong bahay sa tabi ng bahay ni sir at mag-chismis na araw-araw. Sir, meron din ba kayong review for sanitary engineering? Wala. Sir, may instant po kaya na ang piezometer nasa sun pero ang pinapahanap na point ay nasa yes. Pwede naman yun. Doon pa rin naman ang pagbabasihan nyo eh. Yung piezometer pa rin naman. Kahit saan naman naka-insert yung piezometer. Okay lang yan. Doon ka babase ng height ng water sa loob ng piezometer. Mas mahaba pa ata sa kanto na Lisay yung revisery niya sir. Siyempre, nako. Eh baka mamaya yung anak niya nag-review dito, ongoing pa yung revisery eh. I-click nyo to. Ayan, itong araw na to, anong date ngayon? Ito yung official start ng revisery natin. So, anong date ngayon? October 3. Ayan, so October 3, the revisery. Maraming mangyayari. Okay. Anong set po yan, sir? Alin? Kasi wag kayong magbibitin ng tanong kasi maaaring pag naglagay kayo ng tanong, link ko na mabasa. So, hindi ko na alam kung ano yung tinatanong nyo. Pumasok para sa revisery. Comedy dun sa Andre DK Bat method. Di ba may video na sir? Di ba may actual? Excited na makita si Kosa na nasa refresh siya. Naka-enroll na nga po ako sir. Okay. Gamas at basi. Hindi na mabasa. Wait lang. Sir, gusto ba ni Madam Maxine tinitira siya sir? Wala sa buhay niya. Pinagsasabi niya. Okay, next. Dito tayo sa 18, 19, okay? 20. Coefficient of consolidation of soil is affected by, ganito. Ang pinakamaganda siguro ng explanation dyan, alam niyo yung K. May formula kasi na CB, MB, gam of water. Ito yung coefficient of consolidation. So, naapektuhan siya ng MB. Ang MB, volume compressibility. Right? So, di naapektuhan siya ng compressibility. Naapektuhan din siya ng K, permeability. Letter C. Oops. Yeah, letter C. Okay, next. The total ineffective stress at a depth 0.5 meter below the top level of water in the swimming pool is respectively equal to, ganito. Let's say ito yung water, swimming pool. Tapos meron tayong point. Yan. Ang depth, 0.9 meter. Okay? So, ang kailangan natin isolve daw is the total. Sabi ko nga sa inyo, ang total stress, kasali ang tubig. Okay? So, gagamitin ko density na lang. Density ng tubig is 1,000 kasi naka-kilogram yung choices. Then, the height is 0.5. Kasali ang tubig sa pag-solve ng total stress. So, yan, 500. Next. Effective stress. Ang effective stress is total stress minus water pressure. Total stress 500. Diba? Meron tayong total stress. Ang water pressure, gamma. Pero gamitin natin density. Gamma H. Ang height, 0.5. Kasi water yan eh. The answer, 0. So, letter B. 500. Next. The total ineffective stress
Next, 20. If the sarin in situ is in its densest state, then the relative density of sarin is, gamitin nyo na lang dito yung density index, Emax, minus E. Emax minus E minimum. Pag sinabing in situ, yun yung normal value ng E. Diba? Ang soil, meron siyang maximum void ratio, meron siyang minimum void ratio. So yung actual void ratio or the natural void ratio, yun yung in situ void ratio. So yung in situ, ito yun, yung normal void ratio. Pero ang sabi, yung in situ ay naabot yung dense state. Pag sinabing dense state, siksik na siksik. Pag siksik na siksik, hindi maximum ang E, minimum ang E. So ang E, the in situ, is naabot niya yung minimum. Dense state, siksik na siksik, maliit ang void ratio. So replace E ng E minimum. Cancel. Yes, 1. Okay, eto na, last question. Tingnan natin yung pinakakabangan na tanong. Ang dami na, 126 na. Check ko lang guys ha. Baka mamay problema sa live ko eh. Pag ganyan, sobrang dami ng message. Baka mamay problema na yung live ko eh. Review lang ng review, your effort won't betray. Good morning sir, Team Delay. Happy Teacher's Day at kinilig po itlog ko kahapon. Salamat. Watching from RI Cubao. Ambot ni mo sir. Ay, ambot. Sir, wag kang mag-resign please. Sana maging instructor ka pa na maging anak namin. Alam yan. Baka yung apo nyo, nagre-revisery pa tayo. Tandaan yung date ngayon ha, October 3. Di ba? Kayo yung, tandaan niya ha. Magugulat kayo, baka mga magkaanak kayo. Di ba? Umabot pa yung revisery natin. Ha? Mark this date. Di ba? Sir, birthday ni Efren Joseph Aurelio. Happy birthday ha. Ito na, last. Nako, marami na nalito dito ha. Number 21. Ambot. Ewan. May ganti na naman ang kapi kapag si Sir Dicky na ang nagturo. Wala, ako di ako gumaganti. Wala. Sige, game. Accurate determination of water content is made by backling concrete method. Okay. Sandbath method, Andre bath method, oven drying method. So, alin ang tama? Backling, alam niyo naman yung backling, di ba? Ano ito eh. Instructor eh, hindi yan, hindi kasali yan, di ba? Sandbath method, parang malabo eh, di ba? Water content, tapos sandbath, parang malabo eh. Ito ba? Alam niyo ba yung Andre bath method? Yan. So, Andre bath method, guys, di ba alam yung Andre bath method? Paano pina-perform yun? Ganito pina-perform ang Andre bath method. Teka lang, okay lang yung camera ko muna ha. Okay. So, panoorin nyo, Andre bath method. Let's go! Pero yan, nakita nyo naman, tapos tinatarantado lang ni Andre. Ano ba sabi nyo guys? Wala akong masabi. Ganyan ang pag-determine ng water content. Okay? Yan yung natawag na Andre bath method. Ha? Tapos may nakuha na kaming video, tinatarantado si Sir DK niya. Napakasama talaga ni Andre. May inaano kay Sir DK niya kasi ginagawa naman niya yung best niya, di ba? Pero wala. Ba't ganun? Ano?
Lahat ginawa naman ni Sir DK nyo, pero bastusan eh. Hindi nga namin pinapaalam kay Sir DK nyo, kasi nga baka mamaya. Pero meron kaming video talaga, tinatarantado ni Andre si DK. Umpisa pa lang yan ng previous series natin, okay? So, the correct answer, so mali yung Andre Math method. So, the correct answer, letter D. So, paki-comment nga sa akin nagkamali. Interesado lang ako bakit may nagkamali na isa lang eh. Grabe. Ay, ganun pa, oh. Yung favorite part ko yung ganun, eh, oh. Laki ganun, oh. Sige, iyan naman natin, yung favorite part ko. Yan, oh, yan, oh. Di ba? Napupo ko yung kilig ng betlog ko, ah. Oh, di ba? Di ba magkakaila, may ebidensya. Ayun, oh. Ano sasabihin nyo, di ba? Ano yung kumabot sa betlog tapos nakipag screenshot nyo, my day nyo ngayon, my day nyo, di ba? Oh. Oh, my day. Oh, ganyan ang accurate determination ng water content, oh, di ba? Tumayo sa kaliwa. Ay, hindi. Eh, nagdala ako, nakaganyan, oh. Di ba? Uy. Nakawa talaga ako kay Sir Diggy. Napakasaya niya pagkasama si Ian, tapos tinatarantana. Nasa betlog na po yung sabi. Eh, nasabi ko sa inyo, di ba? Masaya-saya, oh. Let's go! Guys, baka may tanong kayo, ha? Ang hirap tumawa mag-isa. Nakisir kaya talaga ang huling alak. Lalaki ako pero kinilig ako. Yan ang umpisa ng ano natin yan, na Kalye Serie. Kalye, RI pala. Ribi Serie ng RI. Ribi Serie. O, ano ba? Mga taga-ibang Ribi Center. Teka lang ha, teka lang. Mga taga-ibang Ribi Center ha. Yung mga nag-review, hindi nag-review sa RI pero nakiki-Ribi Serie ngayon. Para sa inyo ulit. Hey! Ano gagawin natin dito? Tuturo pa ba ako? Wala eh. Guys, sige na. Pahinga muna kayo ha. Patugtog muna ako. Wala akong nabasa mga tanong. Puro kayo tawa ng tawa eh. Ano nakakatawa? Binabastos yung kaibigan namin. Di ba? Guys, ito sikreto lang to. May inamin sa akin Sir DK. Mukhang nagdadalang tao. Abangan nyo, marami tayong mga pasabog. Marami mga ano yan. Umpisa pa lang yan ang ano natin. Basta may binulong sa akin, mami na si Sir DK sa akin. Dito parang wala pa eh. Pero may laman na daw eh. May footage ako ha. Meron akong actually meron akong resibo. Na ano, basta ipapakita ko sa inyo ha. Nasa yung ulo ko nasa loob ng inidoro niya nung time na yan. Ayun, nakita niyo yung inidoro, ito, ayun, bukas, di ba? Yung ulo ko nakaganon niya, nakaganon, no? Nakaganon, nakasulyap yung ulo ko. Di ba? Buti nga, hindi nakita yung tuwalye. So, abangan nyo na lang yung susunod nating kabanata. Okay, nasa ano pa lang tayo? Nasa unang kabanata pa lang. So, tapos lang, ang Batang Quiapo, di pa matatapos ng reviser. Fully saturated. Tika lang yung mga nagkamali. So, shucks, akala ko. Accurate. Nag-gawin pa sa dulo. Mali. Ay! Andap na ng ABS eh. Kinukuha nga yan, yung ano na yan, yung revisery na yan, kinukuha ng ABS-CBN. Hindi ko, mambira. Hindi ko magbibenta yung ano na yan. Labang Sir Kaya. Baka late sa diki kasi. Sino ba yung karibal? Wala akong makita ng tanong. Naghanap ako ng tanong. Wala eh. Diyan ko lang po nakita na super happy si Sir D. Sir, nasa likod nanay ko. Okay.
Sir, ba't di answer ko mali sa number 21? Drop that video. Mali ba yung answer kinanano ko? Teka lang ha, tingnan ko ha. Okay na guys. So wala akong nakitang tanong. So tingin na lang si Sir Mike nyo for the second set. Okay? So guys, hanggang sa muli. Paalam sa inyo. Bye-bye. So see you. Try ko mag-consultation mamaya, pero hindi ko sure ha. Basta pagka magko-consultation ako mamaya, mag-ano lang kayo. Mag-ano lang ako, magpupusak. Okay? Bye-bye. So off ko lang to ang camera, pero dito pa rin yung live na yun. Antayin nyo na lang si Sir Mike nyo. Bye-bye. Thank you.
I remember the days when you're here with me, those laughters and tears we shared for years. Memories that we had for so long, it's me and you. Now you've gone away, you left me all alone. Go on, do what you want, but please don't leave me. You break my heart. Hey, what should I do? Babe, I am missing you. Please don't disappear. These are the words that you should hear. Time and time again, I wish that you were here. I don't wanna lose you, girl. I need you back to me. I don't wanna lose you, baby. Can't you see? Oh, I need you. You've been part of me. I wish someday you'd be back home. 'Cause I really miss you, darling. Please come home. I wish someday you'd be back home. 'Cause I really miss you, darling. Please come home. Tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin. Hanggang pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako, na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buko.
Oh, 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 oh. You know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. You want my love, you want my heart, and we will never, ever, ever be apart. Are we an item? Or quit playing? We're just friends. What are you saying? Said there's another look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time, and I was like, baby, 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 oh, like baby, 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 no, like baby, 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 oh, thought you'd always be mine, mine, baby, 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 oh, like baby, 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 no, like baby, 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 oh, thought you'd always be mine, mine. For you, I would have done whatever, and I just can't believe we ain't together. And I wanna play it cool, but I'm losing you. I'll buy you anything, I'll buy you any ring, and I'm in pieces. Baby, fix me, and just shake me till you wake me from this bad dream. I'm going down, 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 and I just can't believe my first love